Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Arbate Mountain. Pinalikman pa. Turning over. So this is not looking good. So kailangan namang lumabas ni Shovelman kasi ano yung snow sa kabila. So kailangan ko silang tulungan. I'm vlogging too. You're vlogging too. Yay. Yeah. If you Silly you, what did you think? He stayed for life cause he bought you a drink. She'll get disease, hey pretty please. It's true you know how to bring the heat. Oh miss one, but there's never no bids. Well try to stop talking about kids. You go from number one to nothing at all in just a blink. Oh, what do you think? Oh, I wish I was my best friend instead. Little Heather did. He got away. Ooh, he got away. She put a spell on you. He got away. Alright, it's another day. Tapos na yung aking trabaho. Sa good weather ngayon, parang okay naman yung panahon. And bago ako umuwi, may tinext akong tao. Kasi yung sasakyan is, kung natatandaan nyo yung video or yung vlog dun sa Elkhorn, nasira yung sasakyan. Ayan, nag-stuck yung right sliding door. So bali ngayon, pupuntahan ko yung isang mechanic. Titignan niya raw yan and we'll see if magagawa niya. It's around 6 o'clock in the evening. So doon ako papunta ngayon bago ako umuwi ng bahay. And I'm really hoping na sana maayos to within the same night. Kasi gagamitin namin sa sasakyan. Ihatid ko naman si Aisha sa work niya. Punta tayo sa isang malupit na mekaniko at hopefully maayos talaga to ngayong gabi. It's around 6:30. So ayan, yun yung sira. Pa-check natin kay Kuya Dan kung sakaling magawa niya ng paraan to. Okay. So hindi natapos yung sasakyan kasi nakita na yung sira is hindi sa fuse, hindi rin magawa ngayon kasi nga kailangan ng parts na bilhin. So isa sa mga nasira doon sa pinaka sliding door is yung pinaka motor. So sabi ni Kuya, bilan na lang daw, bibili ng parts and then after that i-install niya na lang daw. So bibili muna ako ng parts at maghahanap ako. Siguro pupunta ako sa Honda dealership and doon ako mismo maghahanap ng pinaka parts. And isa rin meron ding isang pinaka-importante bukod sa sliding, meron pang dapat na palitan. So maganda rito is nakilala ko si Kuya. Talagang matagal siya nagtatrabaho sa Honda and isa siya sa mga talagang mekaniko na talagang pinupuntahan namin dito. Isa sa pinakamagaling at saka napakamurang maningil. Ngayon lang din siya talaga na bakante at hindi siya naging busy. Baka sa mga susunod or baka sa summer maging busy na naman siya. So I'll take advantage of that. Ang maganda naman kay Kuya is that yung singil niya sa labor is talagang pangmasa lang. Kasi nag-canvas na ako niyan from before and minsan naabutin niya ng mga $1,500 to $2,000. Kaya dito ang diskarte lang talaga is that dapat may mga tao kang kakilala na pwedeng tumulong sa'yo and mga taong maaasahan mo pag nagkaroon ng gipitan. So ito yung pinaka working table namin. So yung damit namin naka-ready na rin. Tapos yung isang bata andun si Arya. And shout out din pala sa mga tourists na kakilala ko dito sa Manitoba,
sobrang dami nyo na dito sa Manitoba at nakikipagsapalaran para makakuha ng Lamia. Iba't iba yung diskarte ng mga kakilala ko nandito sa Manitoba. Meron ako nakakilala, 3 weeks pa lang siya rito, yung iba 4 weeks, at yung pinakamatagal na kakilala ko ay 2 years na. So 2 years na, wala pa rin siyang nakikitang Lamia pero wino-workout niya pa rin. Pero kasi yung mga tourist talaga rito is nakikipagsapalaran. Especially, pag nandito ka sa Manitoba, isa sa mga requirements na pwede mong makuha is talagang meron kang relative or meron kang kakilala na nandito para makapag-adapt. Yung tinatawag nila adaptability, para makapag-adjust ka, especially kapag tourist. Tapos, yung isang nga kakilala namin, sumusubok sa iba't ibang provinces or sumusubok sa mga rural areas na nandito sa Manitoba para makakuha ng Lamia. And yan, marami dito nakikipagsapalaran, and a good shoutout sa inyo. I-share ko sa inyo next time kung ano yung pinagagawa nila, kung ano at saan sila kumukuha ng mga diskarte or experience. Kasi sa totoo lang, if you are in the city, kung nandito ka sa Winnipeg, sobrang hirap makakuha ng Lamia. Sobrang bihira ang merong employer na may Lamia na naka-ready na para ma-convert yung tourist to an open work permit. And right now, meron din mga diskarte na katulad ng pagkuha ng lisensya. Dito sa Manitoba, meron ng paraan para makakuha ka ng lisensya kahit na tourist ka pa lang. So, ibang topic natin. So, or sa ibang video ko, i-share yun. Iba yung ginagawa nilang diskarte. Kasi, yung pathway ng papunta sa Canada is sobrang dami na. Marami kayong mapapanood ng mga videos, marami kayong mapapanood ng mga content creators when discussing kung paano makapunta ng Canada. But, pagdating nyo rito, iba't ibang diskarte rin ang dapat nyong malaman. Yung ibang tourist is may pumupunta pa ng Nova Scotia, may pumupunta pa sa Atlantic region para lang makakuha ng Lamia. Iba pumupunta sa mga rural areas para makakuha ng Lamia. And ludo ako dun sa mga diskarte po ninyo, tuloy-tuloy nyo lang. And sa mga susunod na mga video, siguro may mga mai-interview tayo or may makakasama tayo na mag-share from Lamia, from tourist, work permit, to permanent resident. So, yan lang muna siguro tong video na to. Dito ko na muna tatapusin to. Salamat sa pagsubaybay and kita-kits tayo sa susunod na mga videos. So, once again, makitip, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada, and we'll see you on to the next one. Peace!